Pasado alas 3 ng hapon noong Biyernes, March 15, makikita ang lalaking ito na namimili ng damit sa isang ukay-ukay shop sa kahabaan ng Assumption Road sa Baguio City. Makalipas ang ilang segundo, bigla itong lumapit sa lamesa at may kinuha sa ilalim at mabilis na umalis. Lumabas po ako saglit, pumunta ako dyan sa kabila. Nakikwentuhan, nakikape. Tapos, after 1 minute siguro yun, na-notice ni Kuya Jeremy dyan sa may cellphone shop na may lumabas na nagtatakbo na lalaki. Tapos ayun, sinilip niya ako kung meron ba ako dito. Tapos nung wala ako, pumunta siya dyan sa kabila. Tapos sinabi niya na may nakita niya yung lalaki na tumakbo. Nang balikan ni RJ ang kanyang pwesto, wala na rito ang kanyang cellphone na nakacharge sa ilalim ng lamesa. Kaya naman agad niyang tinignan ng CCTV ng building. Ang pagtakas ng suspect, nagipa ng isang CCTV malapit sa stall nila RJ. Bagamat hindi raw kamahala ng kanyang cellphone, mahalaga pa rin ito sa kanya dahil naroon ang ilang mahalagang dokumento at mga account sa bangko. Yung cellphone ko kasi na yun, andun na lahat ng mga Gmail ko, andun yung mga contacts ko, kung yung mga, kasi may hinihintay akong Gmail, message from important na agency or mga relatives ko. Tapos, yun, andun na rin yung mga GCash account ko. Kaya, importante sa akin yun, kahit sabihin nating maliit man yung value ng cellphone na yun. Ang insidente agad din nilang nireport sa estasyon ng pulis. Actually, kinabukasan, 15 po kasi yung talagang incident, pero 16 lang siya nag-report po. Ang sabi po ni complainant or ni victim, wala pa siyang 2 minutong umalis doon sa pwesto, pero nakuha na agad yung cellphone niya. Sa tala ng Baguio City Police Office, 22 kaso na ng pagnanakaw ang kanilang naitala sa Central Business District. Kaya naman paalala nila sa publiko na laging bantayan ang mga mahahalagang gamit. Ang pinaka-best po para ma-prevent yung mga ganitong incidents is bantayan talaga natin yung mga kagamitan natin, lalo na kung alam naman natin na yun, may mga weight na. Another po is yung lalo na kasi sa mga pickpockets, no, lagi po namin pinapaalala na huwag silang maglalagay dun sa likod na bulsa or sa bag. Usually, yun kasi yung nagiging kaso natin and hindi po namin alam kung bakit nakakaligtaan din ng mga ating citizens na ayun, yung mga cellphones, sana hindi nila binubulsa sa mga bags na nasa likod, ganun, para hindi madaling nakawin ng mga ating mga... Sa ngayon ay inaalam pa ng PNP ang pagkakakilanlan ng suspect. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.